Attorney, so what's your take dun sa idea that pwede maging state witness yung mga diskaya? But Justice Secretary Remulla said kung if may conditions, kasi yun naman daw talaga nakasaad sa batas, according to him, na sa Whistleblower Act, na if sila maging state witness, ibalik nila yung perang ninakaw nila sa bayan and then ikanta na nila lahat ng dapat ikanta. Hindi mo kasi mapoprosecute yan kung wala kang testigo. Ngayon, merong ibang pwedeng magtestigo, yung mga bagman. Yung mga inutusan lang, yun, pwede yun. Pwede magtestigo yun. Kaya, kumbaga napakadali namang i-prosecute kung gusto eh. Ang problema nga kasi, pag nag-prosecute ka, tatamaan sila lahat eh. Yan ang problema dyan. Kaya mangyayari dyan, magmumuro-muro. Magmumuro-muro lang lahat sila dyan. Walang mangyayari. Tuloy pa rin ang ligaya nila. Mm-hmm. Well, Attorney Sal, yung isa pang balita, yung still on the issue dun sa mga diskaya, Attorney Sal, kasi yun yung second news natin na pinangalanan yung mga congressman, Attorney Sal, no? Lahat naman ang pinangalanan ng congressman, kung if I'm not mistaken, naglabas na ng pahayag, and all of them said na kasinungalingan ng lahat, they will file cases against the diskaya, never sila naging involved, and then some influencers, Attorney Sal, posted pictures online with the diskayas and yung mga congressmen na mga na-mention. But then, Attorney Sal, sa korte ba, Attorney Sal, the statement of the diskayas and the pictures posted online, Attorney Sal, smiling side by side with the diskayas and the congressman, enough basis para to prosecute them unless they have hard evidence? Is that what you say, Attorney Sal, di ba? Sa korte, it's what you can mapatunayan, no, sa evidence na maipipresenta mo na totoo yung mga sinabi mo. Pwedeng pwedeng ebidensya kasi unang-una, maliban pa sa testimonya nila, meron sila mga dokumento showing, like may mga voucher sila, may mga lag. At the time na nagbigay sila ng mga pera dito sa mga kongresista, sa mga bagman, nililista nila eh. Tapos yung mga bagman, I'm sure, dalawa sa kanila, magtitistigo yon para hindi sila makulong. Kaya kung talagang gusto, pwedeng ipakulong lahat yan. At kung hindi talaga involved si Presidente Marcos Jr., isang deklarasyon mo lang ng revolutionary yung gobyerno, pwede niya na ipakulong lahat yan. Immediately. Kayang-kaya niyang gawin yan kung gusto niya. Can the President declare a revolutionary government? Of course. Under the Constitution. And I've been saying this. In fact, I sent the memorandum to the former President Rodrigo Roa Duterte twice as Chief Presidential Legal Counsel. I advised the President, under the Constitution, the prime duty of the government is to serve and to protect the people. When that duty can no longer be enforced, then he has to do something. If the government itself is impeding the duty imposed by the government and to the President, then the President can declare a revolutionary government to save this republic. With that, Attorney Sal, is President Bongbong Marcos capable of leading a revolutionary government? Bakit naman hindi? Alam mo, di ba sabi ko sa inyo, ang problema sa kanya, may talino siya, may karanasan siya, ang kulang na lang political will. Pero, sinabi ko rin, may political will eh. Alam mo kung bakit? Di ba, ayaw ko kung ikaw ang kasama ko sa programa noon. Ang political will ni Ferdinand Marcos Jr. ay makikita mo sa number 1, ang pag-utos niyang pagsalakay sa KOJC, sa Kingdom of Jesus Christ, at pagpapakulong kay Pastor Kibuloy. Mahirap gawin yon. Dahil alam na natin kung bakit. Unang-una, yan ay labag sa saligang batas. Sisirain mo mga ari-arian, sasalakayin mo yung isang banal na lugar, papa-aresto mo yung religious leader. That's political will. That's one. Another political will. Pina-aresto niya. Ginawa niya talagang
ang dating Presidente Duterte, in violation of the Constitution, siya mismo ang nag-initiate sa pagpaparesto sa kanya. Sapagkat lumalabas, ito namang ICC, kahit nag-issue ng warrant of arrest, ay hindi naman ma-aresto si Presidente Duterte kung hindi niya inutos na, sige na, i-enforce na natin yan. O, di ba? O, pangatlo, yung pagpapatanggal kay Torre, mahirap patanggalin din yon. Kasi parang pagkatapos mo ginamit, pagkatapos mong inutusan, nagpakatuta sa'yo, tatanggalin mo, political will din yun. Madalit sabi, kung kaya niya yung tatlong binanggit kong kalakaran, kaya niyang mag-declare ng revolusyonaryong gobyerno kung siya ay talagang hindi involved at siya'y malinis at siya'y pinaglaruan lamang ng kanyang mga kaalyado at mga kaibigan at mga kamag-anak. Meron siyang political will, gaya ng sinabi mo, inisa-isa mo, Atty. Sal, pero hindi sa tamang paraan na ginamit yung political will niya, Atty. Sal. O kaya nga, yun yung maling political will yun. But it shows na meron pala siya. So he can do it if he wants to. Yun on the assumption that he's clean, on the assumption that he does not have any involvement in the corruption, transaction, illegal, irregular at lahat pa. Kaya niya kung gusto niya. Are you saying that you want to give this president a chance to do something right, Atty. Sal? Correct. Tayo naman kung talagang inosente siya at kung gusto niya talagang i-resurrect ang kanyang pangalan, kaya niyang gawin lahat yan.